Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, hinirang si San Jose bilang ama ni Jesus dito sa mundo sa pamamagitan ng pagpapahayag ng anghel sa kanyang panaginip. Siya ang naging tagapag-alaga ng banal na mag-anak. Ating hangaan ang pagiging bukas at masunurin ni San Jose. Manalangin tayo na tulad niya, atin ding matupad ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ng ating mga kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitasan. Ikaw na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, sa
Diyos Ama, ng Diyos Ama, Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong ang iyong salita na ibinalita ng anghel ay maging taong totoo sa sinapupunan ng mahal na Birhen. Ipagkaloob mong kaming sumasampalataya, siya'y ina ng Diyos, ay matulungan niyang dumalangin sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Nalalapit na ang araw, sabi ng Panginoon, na pasisibulin ko mula sa lahi ni David ang isang sangang matuwid. Isang hari na buong karunungang maghahari. Paiiralin niya sa buong lupain ang batas at katarungan. Magiging matiwasay ang Huda sa panahon ng kanyang pamamahala at ang Israel ay mapayapang mamumuhay. Ito ang pangalang itatawag sa kanya. Ang Panginoon ay matuwid. Sinasabi ng Panginoon, darating nga ang panahon na ang mga tao'y di na manunumpa ng ganito. Nariya't buhay ang Panginoong nagpalaya sa Israel mula sa Ehipto. Sa halip, sasabihin nila, saksi ko ang Panginoon na nagpalaya sa mga Israelita mula sa lupain na hilaga at sa lahat ng lupaing pinagtapunan ko sa kanila. Babalik sila sa sariling lupa at doon muling mamumuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Mabubuhay siyang marangal at sasagana Turuan mo yaong haring humatol ng katuwiran. Sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y bahaginan. Upang siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan, at pati sa mahihirap, maging tapat siyang tunay. Kanya namang ililigtas ang sinumang tumatawag, lalong yaot na limot na ng mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao, siya'y lubhang nahahabag, sa kanila tumutulong upang sila
ay maligtas. Ang poong Diyos ng Israel, purihin ng taong madla. Ang kahangahangang bagay, tanging siya ang may gawa. Ang dakilang ngalan niya ay purihin kailanman, at siya ay dakilain nitong buong sanlibutan. Amen. Amen. Iyaw na po ang lahat. Halina o Adonai, nasa bundok ng Sinai. Baya'y binigyan ng batas, gabay mula sa itaas. Magdiwang na, Emmanuel, ay darating mo, Israel. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ganito ang pagkapanganak kay Heso Kristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit, bago sila nakasal, si Maria ay natagpuang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya ay naglihi
sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki, at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugay, kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria, ngunit hindi ginalaw ni Jose si Maria hanggang sa maipanganak nito ang isang sanggol na lalaki na pinangalanan niyang Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan kadiboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa daigdig na nais sumama sa banal na misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tayong lahat narito ngayong mga simbang gabi sapagkat tinawag tayo ng Diyos, mahal tayo ng Diyos. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. At yamang nabati na natin ang mahal na Senyor, batiin din naman natin ang ating katabi. Sabihin mo sa katabi mo, pagpalain ka ng Diyos. At tayo ngayon ay nasa pangilan na po? Pangatlo. Ang nakakatatlo na simbang gabi na hindi pa nagmimintis, sumenyas nga ng ganito, taas ang kamay. Ayan, marami-rami ang nakatatlo. Palakpakan natin ang bawat isa. Ayan, yung mga nagaganyan daw, magkakapera, no? Ganyan, no? Tatlo. Kaya 6 pa, mahaba-haba pa ho. Kaya sabihin mo nga sa katabi mo, kaya mo yan. Ayan. At sa ating patuloy na pagsimbang gabi, tayo'y naghahanda. Naghahanda para sa Pasko. Kaya tingnan mo ngayon katabi mo, mukha bang handa na siya? No? O, mukha bang may handa siya? No? Ayan. O may pinaghahandaan. Ngunit paano ba tayo magiging handa? Kaya nga itong mga simbang gabi, iba't ibang mga tauhan ang ipinapakilala sa atin para maging handa tayo kay Jesus Nazareno. Alam nyo, nung dumating si Jesus Nazareno, hindi lahat ng tao naging handa sa pagdating niya. Hindi lahat ng tao nakilala siya. Hindi lahat ng tao tumanggap sa Kanya. Kaya nga, may mga tao tayong dapat tularan upang matutunan natin papaano maging handa. At ngayong gabing ito, ang isang tauhang ipinapakilala sa atin ay si San Jose, ang tumayong ama ni Jesus Nazareno dito sa mundo. Tingnan niyo si San Jose. Ayan. May spotlight na siya ngayon, kaya mas kitang-kita ang kanyang kagwapuhan. Paano ba naging handa si San Jose? Hindi naging madali para kay San Jose na matanggap si Jesus. 3 katangian ni San Jose ang nakatulong upang matanggap niya ang pagpapala ng Diyos. Kanina, pinabati ko kayo sa katabi nyo na pagpalain. Ang sino man dito ang gustong pagpalain ng Diyos,
taas nga ang kamay at pumalakpak ng mas malakas. Ang daming nangangailangan ngayon, no? Kaya ang lakas ng palakpak, no? Pero papaano nga ba tayo pagpapalain ng Diyos? Anong ipinakita ni San Jose? Ang una niyang ipinakita, sabi nga sa banal na kasulatan, siya'y isang matuwid na tao. Matuwid. Ang ibig sabihin daw nito, masunurin. Ang tunay na mabuting tao, ang tunay na deboto, ang tunay na makadiyos, masunurin. Kaya nga sa darating na piyesta, ang ating tema, mas mabuti ang pagsunod kaysa paghahandog sa mga umaasa sa Diyos. Kasi pwede kang maghandog, pwede kang maglingkod, pwede kang magbasa dito, pwede kang kumanta, pwede kang magpasan, pero ang tanong, sumusunod ba talaga tayo sa Diyos? Pwede niyong makompleto ang 9 na simbang gabi. Pwede kayong magsimba araw-araw, pero ang tanong, sumusunod ba talaga tayo sa Diyos? Si San Jose, iyon ang kanyang kalakasan. Masunurin siya. Ano man ang utos ng Diyos, sumusunod siya. Ngunit hindi lang nagtatapos sa pagiging masunurin. Ang ikalawang katangian ni San Jose, mapagmahal siya. Kasi pwede ka ring sumunod nang hindi nagmamahal. Pwede kang sumunod sa nanay mo, sabihin sa'yo ng nanay mo, bumili ka sa palengke. Sumunod ka nga, nagdadabog ka naman, masama ang loob mo, nililista mo, para sa susunod, pag humingi ka ng dagdag sa baon, sasabihin mo, ilang beses niyo akong inutusan, ilang beses akong sumunod, ngayon may hinihingi ako, hindi niyo ako pagbibigyan. Sumusunod pero walang pagmamahal. Pero si San Jose daw, mapagmahal. At hindi lang siya mapagmahal sa utos ng Diyos, mapagmahal siya sa kanyang kapwa. Alam nyo, kaya yung mga ibang mga tao, lalo na yung naghahanap ng partner, si San Jose ang pinagdadasalan kasi mapagmahal si San Jose. Alam nyo, naniniwala ako, mahal ni San Jose ang mahal na Birheng Maria. In love siya. Bakit kamo? Dahil sabi sa Ebanghelyo, natagpuan niya na nagdadalang tao si Maria at alam niya, hindi siya ang ama. Kung matatandaan ninyo, engaged na sila. Sa mata ng tao, para na silang kasal. Pero wala pang honeymoon. Pero natagpuan ni San Jose, buntis na si Maria. Sino naman kayang chismosa ang nagsabi? No? May nagsumbong. Tapatan tayo. O yung mga brad natin nandito. Mga brad, tapatan tayo. Kung malaman ninyo ng inyong kasintahan, kakasal na lang sa inyo, nabuntis pa. At alam nyo, hindi kayo ang ama. Mga kalalakihan dito, mga ihos, anong gagawin nyo? Sa totoo lang. Sa totoo lang. Sabi ko kanina, masunurin si San Jose. Kung sinunod ni San Jose ang batas, alam nyo sa batas ng mga Hudyo, pwede niyang isuplong si Maria at sabihin niya, yang si Maria, taksil. Kami na may nakalusot pa. At alam nyo, kung isusumbong ni San Jose si Maria, pwedeng ipapatay si Maria. Death penalty. Babatuhin siya ng mga tao. Hanggang ngayon, may ibang bansa pa rin sa gitnang silangan. Ganun ang parusa.
patayin sa pagbabato, nabuntis ng hindi pa kasal. Baka pag dito gawin, yung mabuntis bago makasal, maubusan tayo ng bato. Pero anong ginawa ni San Jose? Kaya nga sabi ko sa inyo, mahal na mahal niya si Maria. Kahit na sinaktan siya ni Maria, di ba? Sabi ko nga, mga brad, kayo nang gagawin nyo. Sabihin sa'yo ng magiging asawa mo, "Dear, sorry, buntis na ako." At sabihin pa niya, "Holy Spirit ang tatay." Bay sabihin niyo siguro, anong Holy Spirit yan, no? Pero hindi ginawa ni San Jose yun. Ano sabi niya nung una? Ang unang plano niya, tahimik na lang siyang aalis. Ayaw niyang ipahiya si Maria. Ganon niya kamahal si Maria. Sinaktan na siya, pero hindi niya nakuhang gantihan si Maria. Hindi niya pinahiya si Maria. Siguro kung iba yun, nakapost na yan. Manloloko. Naglagay na ng mga screenshots. Naglagay na ng mga kung ano-ano. Nagparinig na yan. Hashtag feeling betrayed. Hashtag pinagtaksilan. Hashtag feeling hurt and sad. Pero hindi ganyan si San Jose. Nagmahal siya. Tahimik siya. Sabi niya, ako na lang aalis para hindi mapahiya. Hindi pa niya alam na galing sa Diyos. Akala niya may ibang mahal si Maria. Ganun kabuti si San Jose. Para ba ganyan sinasabi kay Maria, sige, doon ka na lang sa kanya, huwag na sa akin. Kasi hindi pa niya alam kung sinong nakabuntis. Pero minatamis niya na magparaya. Yun ang tunay na nagmamahal. Nagpaparaya. Hindi lang siya masunurin, mapagmahal. Kung gusto mo raw maging handa sa himala ng Diyos, maging mapagmahal ka. Huwag lang sarili mong isipin mo. Huwag mong laging isipin, ikaw ang api. Ikaw lang ang nadaya. Ikaw ang naisahan. Ganon din nangyari kay San Jose. Pero, hindi ito naging dahilan para maging bitter siya, maging mapakla siya. Hindi ito naging dahilan para maging mapait siya at maging galit siya sa mundo. Nanatili siyang nagmamahal. At dahil doon, ipinakita sa kanya ng Diyos ang tunay na dahilan. Hindi lang siya masunurin, hindi lang siya mapagmahal, mapagtiwala si San Jose. Bakit kamo mapagtiwala si San Jose? O, balik tayo mga brad. No? Pasensya na kayo, si San Jose ang bida, kaya mga lalaki ang kaharap ko lagi. Pag ganun ang nangyari, nataklasan niyo na ganun ang problema, ganun ang sitwasyon, makakatulog ba kayo ng maayos? Tingnan nyo nga yung katabi nyo, kung malalim na ang mata, may eye bags na, nangingitim na. Kaya ka siguro nasa Quiapo, iyak ka na ng iyak, isip ka ng isip, hindi ka mapagkatulog. Pero si San Jose, biruin nyo, nalaman na niya na sinaktan siya ng pinakamamahal niya, nag-iisip siya ng suliranin, pero nakatulog pa rin siya. Paano nating nalaman nakatulog siya? Na nag-inip siya eh. Hindi ka naman mananag-inip kundi katulog. Mabigat ang problema niya, pero nakuha pa niyang matulog. Ibig sabihin nun, hindi niya sinosolo ang lahat, kaya ka hindi makatulog eh. Gusto mo, ikaw lahat ang makahanap ng solusyon. Gusto mo, ikaw lahat ang makalutas. Ikaw lahat ang makasagot. Gayahin mo si San Jose, nakuhang matulog dahil nagtitiwala siya sa Diyos. Tingnan nyo nga yung katabi nyo. Kung tulog yan, huwag nyo nang pagalitan. Mapagtiwala yan, ibig sabihin. Dahil kaya niyang matulog. Mamayang gabi,
Ang iba sa inyo mahihirapang matulog dahil ang dami niyong iniisip, ang dami niyong inaalala, ang dami niyong kinakatakutan. Bumulong kayo kay San Jose. Hilingin niyo na magaya kayo sa Kanya na sa gitna ng maraming pagsubok, maraming mga katanungan, natutong ipagkatiwala ang lahat sa Diyos. Kung kaya nga't binulong sa Kanya ng Diyos ang sagot. Minsan nagmamadali tayo sa sagot, pero kailangan pala muna yung 3 bagay. Maging masunurin, maging mapagmahal, at maging mapagtiwala. Doon mangungusap ang Diyos sa atin. Kaya napansin nyo kay San Jose, walang salita na ibinigay sa kanya sa banal na kasulatan. Wala tayong alam na salita na sinabi ni San Jose. Sapagkat para kay San Jose, hindi sapat, hindi kailangan yung kanyang salita. Ang kailangan, ang kanyang pagsunod, ang kanyang pagmamahal, ang kanyang pagtitiwala. Kaya't sa paghahanda natin sa Kapaskuhan, sa paghahanda natin sa mga nag-uumapaw na himala ni Jesus Nazareno, ito ang ating ipagdasal. Marami tayong inaharap na problema at mga tanong sa buhay. Ngayong gabing ito, tinuturo sa atin papaano hinarap ni San Jose. Sa susunod na araw, ituturo sa atin si Maria naman, papaano niya hinarap ang mga problema. Kaya bumalik kayo, magsimbang gabi kayo, para matutunan nyo naman ano ang sikreto ni Maria. Ngayong gabi, narinig natin ang sikreto ni San Jose. At nawa, katulad ni San Jose, maging handa tayo sa pagdating ni Jesus Nazareno. Kaya't magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, marami kayong pagpapala, himala at biyaya para sa amin. Nawa katulad ni San Jose, maging handa kami, maging masunurin, mapagmahal at mapagtiwala upang ang aming puso ay tunay na makatanggap ng iyong pagpapala. Mahal na pong Jesus Nazareno, kawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami, katulad ng ginawa niyo kay San Jose. Amen. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, pinagkatiwalaan ng Diyos si San Jose bilang haligi ng tahanan ng banal na mag-anak. Sa tulong ng kanyang panalangin, dumulog tayo sa Diyos na kailanmay hindi nagpapabaya. Sa bawat panalangin ng ating tugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para kay Francisco na aming Santo Papa, kay Jose na ating obispo, mga pari at mga lalaking reliyoso, masalamin nawa ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang makaamang pagkalinga. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga kawani ng pamahalaan, matularan nawa nila ang katapatan ni San Jose, nang sa gayon, kanilang magawa rin ang kalooban at kagustuhan mo para sa ating bayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga haligi ng tahanan, maipadama nawa nila ang kanilang pag-ibig at pag-aaruga sa kanilang pamilya sa pamamagitan ng kanilang pagsusumikap at matiwasay na pamumuhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga
dumaranas ng matinding pagsubok sa kanilang buhay, makatagpo nawa sila ng pag-asa at pananampalataya sa pamamagitan ng panalangin ni San Jose. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa namayapan na masumpungan nawa nila ang kaharian at kaningningan ng Diyos na hindi nagmamaliw kailanman. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. O Diyos, tulungan mo kaming magkaisa bilang iisang mag-anak sa ilalim ng iyong makaamang pag-aaruga. Turuan mo kaming matulad kay San Jose na siyang naging tapat at masunurin sa kanyang mga pangako sa iyo. Hiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Magsitayo po ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanalin nawa ng paglukob ng banal na Espiritu na pumuspo sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na Birheng kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya ito, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman ang matapos ang hapunan, ninawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapan at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol, si San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-dugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang isang pamilya, sama-sama tayo ngayong umawit sa ating Ama sa Langit. Inihiling namin kami at diya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya, wag po ang aming mga kasalanan, at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon
ay laging sumainyo. at sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Lumuhod po ang lahat. Narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Langin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming pagsasalo sa banal na hain, lagi nawa naming madala ang iyong kagandahang loob upang kami magkamit ng kaligtasan, pakundangan sa pagkakatawan tao ng iyong anak. Ngayong aming ginugunita ang kanyang ina sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Muli po, salamat sa inyong pagsimbang gabi. Pangatlo pa lang, may 6 pa ho, kaya sabihin nyo nga sa katabi nyo, kita pa tayo sa susunod. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod,
masunurin na tapat sa iyo na aming maluwalating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Kumayo kayong taglay ang kapayapaan ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nagsimul ng langit,